Buod ng Florante at Laura, aralin bilang 8. Duque Briseyo, amang mapagmahal. Saknong bilang 85 hanggang 77. Habang nakagapos sa puno, muling dumanas ng matinding sakit si Florante. Sa kanyang paghihirap, napabulala siya ng daing na umaalingaw-ngaw sa gubat. Isang Moro ang nakarinig sa tinig at nagtaka kung sino ang may gawa ng ganitong kalupitan. Sa gitna ng pagdurusa, binalikan ni Florante ang alaala ng kanyang ama, si Duque Briseyo. Inalala niya ang pagiging mabuting ama at pinuno nito, at kung paanong ang kanyang ama ay naging biktima ng pagtataksil. Ang alaala ay lalong nagpalalim sa kanyang dalamhati. Isinalaysay ni Florante kung paanong si Duque Briseyo ay pinaslang sa utos ni Conde Adolfo. Hindi man lamang natapos ang panalangin ng kanyang ama nang ito'y pugutan ng ulo. Ang tagpong ito ay malinaw na patunay na sukdulang kasamaan ng kapangyarihang inabuso. Habang inaalala ang trahedya, tinanong ni Florante ang langit kung bakit isang amang tapat at mapagmahal ay kailangang magdusa. Nadama niya ang matinding kawalan at kawalang katarungan. Ang alaala ng ama ang nagsilbing sugat na patuloy na dumudugo sa kanyang puso. Sa aralin 8, inilahad ang pinakamabigat na alaala ni Florante, ang marahas na pagkamatay ng kanyang ama na si Duque Briseyo. Habang siya ay nakagapos at nagdurusa sa gubat, bumalik sa kanyang isipan ang larawan ng isang amang mapagmahal, makatarungan at tapat sa tungkulin. Ang alaala ng ama ay hindi nagbibigay aliw, kundi lalo pang nagpapalalim ng sakit dahil sa kawalang katarungang sinapit nito sa kamay ng taksil na si Conde Adolfo. Sa bahaging ito, malinaw na ipinapakita ni Balagtas na ang kasamaan ay hindi lamang pumapatay ng tao, kundi sumisira rin sa dangal, pamilya at kaayusan ng lipunan. Pangkalahatang simbolismo. Una, Duque Briseyo. Siya ay sagisag ng mabuting pinuno at ama, larawan ng makatarungang pamumuno, na winawasak ng kasakiman at pagtataksil. Pangalawa, Florante. Sagisag ng anak at mamamayang nawalan ng sandigan, larawan ng taong nawalan ng gabay at proteksyon sa ilalim ng bulok na sistema. Pangatlo, pagpaslang kay Duque Briseyo habang nananalangin. Ito ay simbolo ng sukdulang kawalan ng hustisya, kahit kabanalan at kabutihan ay hindi iginalang ng abusadong kapangyarihan. Pang-apat, Conde Adolfo. Sagisag ng kapangyarihang walang konsensya, larawan ng pinunong inuuna ang pansariling interes kaysa kapakanan ng bayan. At ang panlima, daing ni Florante sa gubat. Panaghoy ng anak at ng bayan, tinig ng mga naaapi na naghahanap ng katarungan. Sa mata ni Balagtas, ang pagkamatay ng mabuting ama ay larawan ng pagbagsak ng moralidad at hustisya sa lipunang pinamumunuan ng kasamaan. Ugnay sa panahon ng Kastila. Sa panahon ng pananakop, maraming Pilipino ang nawalan ng pinunong tunay na nagmamalasakit sa bayan. Ang sinapit ni Duque Briseyo ay maaaring iugnay sa kapalaran ng mga Pilipinong lider na pinatahimik o pinaslang dahil sa kanilang katapatan at kabutihan. Sa pamamagitan ng tagpong ito, tahimik na ipinapakita ni Balagtas na ang kolonyal at mapang-abusong sistema ay handang pumatay kahit sa mabuti upang mapanatili ang kapangyarihan. Hanggang ngayon, may mga lider at magulang na tapat at may malasakit, ngunit nagiging biktima ng inhustisya, paninira o pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang pagdurusa ni Florante ay paalala ng sakit na nararanasan ng mga pamilyang nawalan ng sandigan dahil sa maling pamumuno at kawalan ng katarungan. Ipinapakita ng aralin 8 na ang tunay na kabutihan ay madalas nagiging biktima sa isang lipunang pinaghaharian ng kasamaan. Gayunpaman, ang alaala ng isang amang mapagmahal at makatarungan ay nananatiling gabay at paalala na ang tama ay dapat ipaglaban kahit matapos itong yurakan ng kapangyarihan.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang kalagayan ni Florante sa simula ng aralin? Pangalawa, paano inilarawan ang pagkamatay ni Duque Briseño sa mga saknong? Pangatlo, ano ang ipinapakita ng alaala ni Duque Briseño tungkol sa uri ng ama at pinuno? Pang-apat, bakit mahalagang ipakita sa akda ang pagkamatay ng isang mabuting pinuno tulad ni Duque Briseño? At panlima, kung ikaw si Florante, paano mo haharapin ang kawalan at kawalang katarungang sinapit ng iyong ama?